Guys, gandang hapon to. Magpalit tayo ng fitting ng water closet. Bali, baklas na natin to. Ito yung nakapatong sa Onidoro. Yun o. Naglilik kasi to. Kaya kailangan nating palitan. So, bali yung tools natin ito. Sink wrench ang tawag. Kung wala kayong ganito, pwede naman yung adjustable. Kaya lang pag adjustable kasi tatama siya pag inalis nyo dito. Kaya mas maganda pag sink wrench kasi vertical siya. Pag ganun lang oh. Mas madaling tanggalin lalo na pag sa silong ka ng kusina. Tanggalin lang natin itong pan. Kapag nagpalit din, kailangan ng Teflon tape. Ito yung kulay puti na pinabalot dun. Ito yung rubber o-ring nya para hindi naglilik. So, pag bumili kayo, set na siya. Ito. Yun lang, madali ito kasing masira. Yung plastic. Kompleto na yan. Mayroon na rin yung o-ring niya. Pati dun sa may Ito na rin yung float valve niya. Pag nalagyan ng tubig, papatay niya na. Naabot na yung level. Yung ibang tools din na kailangan, screwdriver para maalis nyo yung tornilyo dito. Tsaka tong kitchen sink din na wrench, meron siyang pang plastic ito. Yung alis ng plastic dito. Yung isa pala, ito mas malaki. Ito sa mga mahilig mag DIY, malaking tulong yung mga tools at saka mura rin. Bili lang kayo online, Shopee o sa Lazada. Pag hindi mahigpit, pwede namang kamay. Tapos alisin nyo rin to. Ito bali yung kon nya. Parang inlet nya punta dun sa may flush type toilet. Tabi ko lang to sa gilid. Yan, dumi pa. Linisin natin konti bago natin ilagay yung
kabukan to ng kon. Yung ginawa ko yung pipe. Nag-grinder at saka nabasag yung tiles. Pagpraktisan ko tuloy yung tiles. Kahit di ako marunong eh. Subukan natin eh. Tapos wala pang adhesive. Mas maganda sana kung adhesive. Yung ginamit ko simento, hindi na advisable ang simento kasi nag-expand yun pagka. Mas maganda yung adhesive na ABC 36. Yung ABC adhesive. Or pwede rin yung ibang brand, yung Build-Right, pwede rin tile adhesive, tsaka mas makapit din yun. Pero wala eh, wala yata silang 4 kilong simento ay adhesive. Puro 20 kilos na yung benta. Hindi naman kailangan, 4 lang naman yung ikakabit na nabasag. Ito na, assemblein natin ito. Parang Lego rin, di ba? Nung maliliit tayo, Lego. Ngayon, pipe fitting na. Ito una natin ilagay. So, hindi naman kayo mawawala kasi mayroong 4 na butas dito. Ito yung para sa tornilyo, yung dalawang maliit. Ito lang, videoan natin. Yun yung dalawang magkabilaan na yun. Yung kaliwat kanan. Diyan natin ilalagay ito. Siyempre siguraduhin nyo lang na meron yung o-ring nya para hindi maglilik. Yung rubber o-ring. So ganyan. Yung dalawa. Tapos, ito naman, sa gitna yan. Para dyan yung inlet ng tubig. Pagka flush nyo ganun, pag pinindot nyo, hihilain nyo to para magbukas. Dyan dadan yung tubig, inlet. Tapos itong kabilang tubo, ito yung kanya, i-off niya yung tubig pag na-reach na yung level. Dito niya kakabit yung tubo niya na maliit, yung parang straw. Tapos ito naman yung water source natin, kakabit din natin yan sa water source. Hindi ko alam kung mabibidyohan ko pa, wala kasing cameraman. Video ko na lang pagkatapos. Ating paghaluin kasi meron yung luma at saka yung bago. Yan, hindi ko na alam kung alin ang luma dito at bago. Ito yata yung luma. Discolor. Tapos ito yung bago.
ito yun. Pwede namang hand tight. Kasi pag ginamitan nyo to ng wrench, baka mabasag yung plastic. Plastic kasi itong mga to, hard plastic. Ay, kailangan may ikot-ikot. Ayan, bali ganyan ang itsura nyo. Tapos ito naman dun sa kabila, yung kabilang butas. Ay, nahulog yung washer nya. So yung washer dito sa may sa ilalim ng o-ring pag sinaksak. Kabit na muna natin yung hose nya. Ito. Ay, kita ba? Ito. Dito banda. Hanapin nyo to. So, ayan. Tapos lalagyan natin ng teflon yan mamaya. Pagka ikabit natin dun sa source. Yan yung itsura nyo. Tapos papaigpitan ko lang yung nut nya sa loob. Ito yun sa ilalim. Dahan-dahan baka mabasag. Ito tayong pampalit. Kabit natin yung plastic washer. Tapos hand tight ulit. Tapos paigpitan nyo konti nung sink wrench. Depende na lang sa higpit kung medyo may leak pa rin, paigpitan nyo lang. Huwag naman sobrang higpit kasi nababasag din tong plastic na to eh. Tapos huwag nyo rin kakalimutan yung o-ring nya dun sa dito banda. Ito yun, yung o-ring nya dito. Para mag-seal dun sa malapit sa unidoro mismo. Pag hinigpitan nyo, magsisil na to. Yung kanina, eto. Dito siya. Ayun, nakasilip na. Wala ba itong, ay meron din. May washer din na ito eh. Ay wala, o-ring lang meron. Ito yung sa kabila.
Ito yung sa kabila. So hindi muna natin kakabit kasi shoot pa natin yun dun sa may ano. Ito yung parang screw nya na magkahawak sa tangke ng water closet. Ewan ko kung mabibidyoan ko pa to. Ay teka. So ipas ko muna. Ayan, dito yung o-ring na sinasabi ko. Yan o. Tapos dito nyo i-screw gamit nito. So hindi ko na ipapakita. Video ko na lang ulit mamaya pag naikabit ko na. Wala kasing tagahawak ng camera. Yun din pala, bago nyo ilagay para hindi mahirap, kabit nyo na yung flexible hose nya. Ito. Dito banda yung water source. Siyempre huwag kakalimutan yung Teflon nyo dito kahit plastic para mas maganda yung seal ng ano nya, ng thread. Yan ang fading hand tight lang. Tapos higpitan nyo lang konti ng adjustable or yung sink wrench. Yan, halos buo na. So tingnan nyo lang na hindi ito hindi sagabal dito. Kasi hindi may off pag sumasagabal dito. Kasi pag tumas yung tubig niyan, tutulak nyo pataas. Yan o. Tapos paigpitan nyo lang yung dito. So yung binigay nila, flat na kailangan nyo ng flat na screwdriver. Yun. I-adjust nyo na lang kung may leak. Tapos ito naman yung panghila ng sa push button. Yan. Yan ang next nating bubuhin. So ilalagay nyo yun sa tuktok. Dito banda. Yan o. Baklasin nyo lang. Yan, subukan natin kung parehas. So baklasin nyo lang to. Yan, para maalis yung malikabok. May simento pa kasi. Lalagyan nyo ng itsura nyo, no? Yung pinipindot. Yung bago ganun din. Tanggalin nyo din to para mailagay. Hindi kasi dadaan to dito. Kaya kailangan ganun. Baklasin muna. Siyempre huwag niyong kalimutan. Baka nakalimutan. Excited. Maluwag. Wala, mukhang hindi standard tong hindi siya universal.
Ngayon lumapat na. Kailangan nyo lang itulak ng konti. Medyo masigip kasi yung konya dito, bangking. Tigas. Nakasugot din, patalas to pagkon. So yung pag hindi na maluwag, pwede na yan. Balik nyo lang ito. Iisipon na ako yung alikabok. Kalimutan ko yung mas ko. So yan yung maghihila dun sa kadenang maliit. Kakabit nyo lang yung kadena dito. Kaya ipakita ko kung nasan yung kadena. Ito yun na yung kadena. Sabit nyo lang dun. May hook siya. Yan na siya guys. So, nakabit na. Nagkarga na rin yung tangke at hindi na nag-drain. Pero observan pa rin natin yan. Tapos yung hook na sinasabi ko, ayun nakabit na siya. Kasi pag pinindot nyo to, hihilain niya yung kon para magbukas yung inlet. Yan sa ngayon wala pa namang leak. Hindi pa tapos yung tiles. Babantayin din natin yan kung magle-leak. Yun. So medyo mahirap talaga pag pag DIY. Tsaka nakabaon yung pipe. Talagang magbabasag kayo ng tiles. Yun ang disadvantage. Maganda siya, oo. Kasi di magandang tingnan pag nakaano yung mga pipe. Pero yun lang, pagka may leak, magbabasag kayo talaga ng tiles. So yun ang kung tatanungin nyo kung para sa akin mas maganda yung naka-external para mas madaling gawin. Pero sa iba, mas maganda aesthetics kasi yun. Pag nakabaon yung piping. So hanggang dito na lang yung ating video. Thanks for watching. At hanggang sa susunod nating video. Bye guys!